Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around. Alright, so magandang gabi po sa ating lahat at maulang gabi po ngayon, malakas dito sa Andon ho. And pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy na meron tayong mapulot na prinsipyo at words of encouragement. Ano ho? Para tayo maging matatag, malakas ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin before we listen to the Word of God. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkakataon ito na muli niyo kaming tuturuan ng inyong salita. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan ngayong gabi. Kayo pong maluwalhati at maipuri sa lahat. Ito po ang aming dalangin. Pagpalain niyo rin po lahat ng nakikinig, saan man po sila naroroon. At abutin niyo po ang kanilang mga pangangailangan spiritual para sa aming daily words of encouragement. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so dito na po tayo sa Luke chapter 5, verse number 1 to 11. Okay? So, nasa 228 episode na po tayo. And it's my prayer na ma-cover po natin ang buong Bible. We just follow the sequence of the books. Ngayon, nasa Luke chapter 5 na po tayo. Prayerfully, we can study the whole Bible. Okay, so Luke chapter 5 verse number 1. Sabi po ng Bible, so ayaw pong, wait lang po kasi naglolo ko yung ating PowerPoint. O yung ating Bible. Okay. Luke chapter 5 verses 1 to 8. Sabi po ng Bible, magandang gabi, Ma'am Rewelyn Galinato, dyan po sa Amerika. Okay, so meron po akong pinaplas dito na mga Bibles pero ayaw pong mag-open ngayon. Okay, sige po, tuloy-tuloy na lang po tayo. Sabi sa verse 1, and it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. And so two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. Verse number 3, and he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people of the ship. Verse 4, and when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Yan po ang pamagat po natin. Nevertheless, at thy word, sabi ni Simon, I will let down the net. At makikita po natin doon sa following verses na nangyari po na they caught a multitude of fishes at nasira nga po, na-break yung net nila sa dami. Oo. At nakita nila na yung salita ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa sinunod po nila at ginawa yung inutos siya, you let down your nets, na-break, nagkaroon po sila ng multitude of fishes caught. So una po munang salita na ating pag-aaralan, ito pong drought.
Ang ibig sabihin po ng drought dito, galing sa Greek word na agra, catching of fish. Ayan, catching of fish. Yung toil naman po dito, kopiyaw sa Greek, labor, work hard. They work hard for a night. They do everything they can, pero they caught nothing, sabi ng Biblia. Pero nung sumunod po sila sa Panginoon, that they let down their net, actually, ang instruction ng Diyos ay let down your nets, plural. Pero sabi dito sa verse 5, they just let down the net. Kaya na-break po eh. So, the enclose. Yung enclose po dito is embrace or include na nakuha po nila, shut up on all sides. Okay, yan po ang ibig sabihin ng enclose yan. Until na dahil hindi po nila kaya mismo, yung pag-angat ng net nila, they beckon unto their partner, sabi dito sa 7. Nang ibig sabihin po ng beckon ay to call them or to make signs. Halika kayo dito. Tulungan nyo kami para maiangat itong net namin sapagkat naka-enclose sila or nakakuha sila ng multitude of fishes, sabi sa verse number 6. Pag-aralan po natin. Itong Luke chapter 5, 1-11 is a New Testament passage where Jesus calls his first disciples, the fishermen Simon, Peter, James, and John. After Jesus teaches from Simon's boat and miraculously provide a massive catch of fish, Peter confessed his sinfulness, and Jesus tells him not to be afraid because he will now catch men instead of fish. The disciples then abandoned their boats and businesses to follow Jesus Christ. So, una po, mga kapatid, when he had left speaking, sabi ng Bible, he said unto Simon, launch out into the deep. Okay, so, and let your nets be drought. Okay, so, kumbaga, may huhuliin yung kanilang net. So, sabi dito sa verse number 4. Okay, so, letter A, Simon answering said unto him, Master, sabi niya, we had toiled all the night and had taken nothing. Master, sabi niya, Panginoon, talagang we do everything we can Naghirap na kami dito. Talagang ginawa na namin lahat ng ability namin sa pag-fishing. Kung meron mang tamang-tamang pag-fishing ay sa gabi. Hindi sa araw. Pero sabi niya, bagamat nagawa na namin lahat ng kakayanan namin, wala kaming nahuli, nevertheless, at thy word, I will let down the net, sabi niya. Okay? So, nung let down niya po yung net, sabi dito sa letter B, when they had done this, alright, they enclosed a great multitude of fishes and their net broke. So, nasira. Okay? So, nasira. Bakit? Kasi ang instruction ng Diyos ay nets Ang binabalang nila, net, singular. Ang instruction ay plural, nets. Kaya alam niyo po, maraming pagkakataon din po mga kapatid na maraming instruction ng Panginoon sa atin po bilang isang anak niya. Dapat po hindi lang iisang command, hindi lang dadalawa, tatatlo. Hanggat kaya po natin sundin lahat, ay sundin po natin mga kapatid because God will bless us. God will give us a great multitude of fishes. Hindi man po literal na fishes, pero different kinds, like na graces ng ating Panginoon. So net, sa ministry po, parang po yan net ng soul winning, net ng Bible study, net ng mga conferences, di ba? Net ng young people's camp, ganun. So maraming nets. May mga campus ministry, mga area ministry, iba-iba mga kapatid. Mas marami pong nets, mas maraming mahuhuli, mas maraming biyaya, pagpapala. Kaya ganun din po sa atin. Sa ating Krisyanong buhay, the more we follow the Word of God, the more we follow the instruction of God, different kinds, huwag po tayong magsasawa. Naniniwala po ako, meron tayong kasabihan na in every obedience, there is blessing. When God commands and we obey, then blessing
comes. Oho. So, katulad po nito, mga kapatid, napakarami. At isa pa pong lesson dito, syempre yung mga fisherman na ito talagang sa gabi humuhuli. Oo, iniilawan po nila yan para lumalapit yung mga isda. Pag marami ng isda, they let down the net. Yun, nakukuha na po nila eh. Pero pag umaga, parang hindi advantage sa kanila. Pero dahil nga sa salita ng Diyos at sinunod po nila, nakakuha sila ng marami. Do you understand mga kapatid na may pagkakataon po na yung mind natin ay kumbaga akala natin mas maganda ito, Panginoon. Akala natin ito ang desisyon ko, Panginoon, without consulting anything from God. Oho. So, nais kong sabihin sa bawat isa po na kahit na alam na po natin ang ating gagawin at may kakayanan tayong gawin yan, mga kapatid, pero pinakamaganda, Panginoon, kalooban mo ba ito? Panginoon, gusto mo ba ito? Panginoon, susundin ko ba ito? Panginoon, gusto mo akong pumunta doon? Oho. At pag nag-work ang Panginoon, that's the best thing, mga kapatid. Di ba? Katulad nito, they work by their own wisdom without, kumbaga, they work by their own capacity. Pero di caught natin, sabi ng Biblia, but when God gave the command and instruction, here's what you do. Okay, go, launch out into the deep, sabi ng Panginoon, and they go there, and that's the best place to fish, to catch fish. Kaya kung saan tayo dinadala po ng Panginoon, saan po niya tayo dinadirect, that's the best place for us to live, mga kapatid. Kung gusto ng Diyos sa church size, Sunday morning, Sunday night, Thursday night, go there. Why? Because that's the best place that God wants us to be. Kung gusto ng Diyos na tayo po ay mag-open ng ministry, open ng area, mag-open ng Bible studies, dito sa Kandon ay dumadami po ang aming mga Bible studies, areas, and kung saan gusto ng Panginoon, mga kapatid, because that's the best place to work. That's the best place to live. That's the best place para po tayo magtrabaho para sa ating Panginoon. And naniniwala po ako, mga kapatid, na we can caught a great multitude of fishes. Oho. Maaring blessing sa ministry, blessing sa family, blessing sa health, blessing sa ano pa man yan, different ways. Pero when we follow God's instruction, I believe that great multitude of blessings will come also. Okay? And number 3, legacy po, and they beckon their partners, sabi pa dito, which were in the other ship. Kasi hindi po nila maingangat eh. Tignan nyo po, talagang ang pagpapala ay talagang sobra-sobra. Talagang kumbaga, siksik, liglig at umaapaw. Hindi na nila makaya sa kanilang sarili. Kaya, they beckon their partners. So, tinawag nila, they called their partners. Tulungan nyo kami dito, hindi namin kayang mag-isa. Akalain nyo kung ganun, umaapaw na pagpapala galing sa Panginoon. Diba? Kaya alam nyo po, patuloy lang po tayong sumunod sa command ng Diyos kung saan niya po tayo dinadala because before you know it, mga kapatid, makikita mo ang talagang napakaraming mas biyaya ng ating Panginoon. Letter D, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' feet, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord," sabi sa verse 8. So kasi, hindi, kumbaga, ang instruction, let down your nets. Ang binaba niya lang ay net, singular, iisa lang. Kaya nga sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Diba? Oo. Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Kasi hindi siya, ang pagsunod ni Peter po ay partial, hindi po complete. Alam niyo po, ang gusto ng Diyos na pagsunod sa atin, complete obedience, hindi po partial. Meron nga kaming kasabihan sa Bible School na partial obedience is still disobedience. And delayed disobedience is still disobedience. Ang gusto ng Diyos po sa ating mga anak niya ay complete obedience. Ang inutos niya, mga kapatid, kung marami man yan, dapat kumpleto po ang pagsunod. So, unti-unti, kumbaga parang pinabili ka ng nanay mo sa palengke, may listahan ka na napakahabang listahan, 20 lahat na items.
Pero kung uuwi ka na kulang-kulang yun, pagalitan ka niya. Asan yung suka, yung mantika, paano tayo makakaluto? Oo, kasi ang gusto po rin ng Diyos, complete obedience. Sa lahat ng gusto niyang ipinag-uutos sa atin at ministry, sapagkat gusto niya tayong pakitaan, mga kapatid, parang dito, great multitude of fishes. Kaya sabi ni Peter, Panginoon, I am a sinful man, depart from me. I do not obey you completely. I just let down the net instead of nets. Diba? So yan. No? At pangalawa, and so were also James and John, the son of Zebedee, who were partners with Simon. So letter A, Jesus said unto Simon, fear not. From henceforth thou shalt catch men. So fear not, sabi niya. Sapagkat ngayon, simula ngayon, ay hindi ka na manghuhuli ng isda. You will catch men. And letter B, when they had brought their ships to the land, nung nailagay na nila yung ship nila sa lupa, they forsook all and followed him. Yun po ang maganda sa atin, mga kapatid. Ano man po ang kalagayan natin sa buhay, tinapos na edukasyon sa labas, at kahit may degree or doctorate degree or master's degree, may trabaho, may negosyo. Salamat sa Panginoon sa mga biyayang yan, pero merong above pa na gustong pagdalhan ng Panginoon sa atin. Not to catch fish, alright, but to catch men. Soul winning, discipleship, bring them to the feet of Jesus Christ. Help somebody else. Share our faith to others. Get them saved, get them baptized, get them converted into Christianity from religion. Ang maraming tao sa ating kapaligiran po ay talagang hinubog ng reliyon, pero hindi hinubog ng salita ng Diyos. Kaya pinakamaganda, sabi ng Panginoon, dito ka na. Hindi ka na ngayon magka-catch ng fish. Magka-catch ka na namin. Ang kagandahan po kina Peter, James and John, they forsook all and followed him. Alam niyo po, pagka sinunod natin ang Diyos, ginawa natin yung pinag-uutos niya, ay lagi pong rewarding po yan. Lagi pong satisfying yan. Lagi pong fulfilling ang paglingkuran ng ating Panginoon. Walang kalugian, walang sayang, walang mawawala, kundi pag nakita ng Diyos, sabi nga ng Hebrews 16, God is not unrighteous to forget your labor of love. Hindi po siya unrighteous para kalimutan yung labor of love mo para sa Kanya. Diba? Oho. At sabi ko kanina, catching men, winning people, following the Lord Jesus Christ is fulfilling, rewarding, and satisfying without any regrets at all. Kaya salamat sa Panginoon. Sa ating pong pagwawakas sa principles of the day natin, it is better to trust God's for provisions rather than to toil all night trusting our strength to live. Number 2, toiling without God will end up in nothing. But trusting and obeying God's word will end up in catching. Di ba? So, pag walang Diyos, nothing. Pagka nandyan ang Diyos, catching. So, makaka-catch po tayo, mga kapatid, ng biyaya at grace galing sa ating Panginoon. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita sa gabing ito for our daily words of encouragement tonight. Thank you that we are able to reach this part. Panginoon, tuloy-tuloy na nakikinig araw-araw ng inyong salita. Maring na-discourage po kami sa maghapon, pero through the message of the Word of God that we've heard and study tonight, this gives encouragement for us to live according to your will. Pagpalaan niyo po lahat ng inyong mga anak, kanilang pamilya, kanilang mga ginagawa, trabaho, negosyo, at mga pangangailangan. O Diyos, tulungan niyo rin po ang bawat isa na masunurin, not just to catch fishes, but to catch men according to you. And just like the example of these 3 disciples, they forsook all and followed God. Salamat po, Panginoon, sa biyat pagkakataon din na kami po ay pwedeng maglingkod sa inyo sa anumang pamamaraan. Patawad din sa pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Yan po ang ating daily words of encouragement ngayong gabi, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magandang gabi ulit, Ma'am Rewelyn Galinato dyan po sa San Antonio, Texas. Ma'am Monet Silak sa Batak.
Mami Helen Caballero sa Mangaldan, Sir Kevin Escalona dyan sa Natividad, Pangasinan, at sino to? Kyle Rasalan. Okay, so pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Lahat pa po ng makikinig, live or replay. God bless you all. See you po on our next episode.